po kasi yung medyo problematic talaga rito, no? Basically, kasi nga masyado nilang minadali itong pag-file ng impeachment na ito na hindi nila nakita yung mga timelines, no? Yung tinatawag natin na major milestones pagdating dito sa impeachment na to, no? So basically, nung final nila to, hindi nila na-foresee, no? Na magkakaroon ng election, magkakaroon ng campaign, maaaring maantala. And so, hindi talaga po pwedeng mag-carry over ang isang impeachment that was already set forth as an agenda by the previous Congress to be tried by an incoming Congress. Kasi iba po yung body, no? Technically, iba yung body na nag-approve sa kanya at nag-verify sa kanya at naghain sa kanya sa Senado. Iba rin naman yung mga uupo ngayon sa Senado, no? With the incoming 20th Congress. Nakita po natin dito na yung sa isang banda ay marami po nagsasabi na unconstitutional yung ginawa po ng Senate as a impeachment court sa pagsosoli ng impeachment complaint dito po sa HOR. Ano pong masasabi natin dito, Professor Froilan Calilong? Well, basically marami po marami po tayong kailangan tignan dito, no. Unang-una, maliwanag that the Senate really has the sole power over impeachment trials just like this, and we could see this in Article 11 Section 3 noon ding ating 1987 Constitution. So by the very definition ng sinasabi nating sole power, ibig sabihin yung Senado, hindi yung House, hindi yung kung anumang korte, ang may exclusive authority over how an impeachment trial should proceed, no? And if there is a constitutional problem or if there's a constitutional blockade, pwede siyang mag-pause momentarily, no? So ang sinasabi nila kasi rito is yung remanding daw wala sa Constitution. Pero marami naman din silang ginagawa, no, sa gobyerno na wala rin sa Constitution, kagaya ng budget insertion, no, pero ginagawa pa rin naman nila, no. So I think remanding is a procedural check. It doesn't kill the case, rather it sends it back for correction. Kasi nakita ng Senado na may mga constitutional and legal loopholes yung pagkakasubmit ng impeachment complaints, no. Kung maalala natin, maliwanag na sinasabi ng Constitution that in a period of 1 year, you could only file an impeachment case, a verified complaint, only once. Pero kung maalala natin, itong pinasa nila sa Senado, na-file ito nitong February of 2025 na hindi pa natatapos yung 1-year ban doon sa mga naunang tatlo na na-file. So doon pa lang meron na tayong problema. Pangalawa, hindi ko alam kung talaga bang ito ay nabasa man lamang ng mga kongresista na pumirma dito, no. I've been mentioning this in many of the other interviews even during the time that this was filed, and I could safely assume na hindi nila to nabasa because hinabol o minadali nila yung pagsasampa nito sa Senado. And for this alone, for this reason alone, I think meron talaga namang kakayahan ang Senado na ibalik ito sa Kongreso. Prof, may tanong ko lang, no? Kasi umaangal po si Tito Soto, dating Senate President, na nakaranas na ng mga nakaraang mga Senate as impeachment court. Sinabi niya na hindi raw dapat, no, na magmotion yung kanya kasi kaya nag-arrive tayo sa pagbabalik ng impeachment complaint dahil nagmotion po si Bato at nagkaroon po ng pagbabago si Senator Cayetano. Ano po masasabi nyo rito na hindi daw dapat ginawa iyon in the first place ng mga senador judges? Well, basically, no, the way I see it, this is a motion, no. This is a motion. In the first place, this could be approved or it could be denied by the presiding officer. Now, the mere fact that napagbigyan siya at lalong-lalo na yung motion na inaay ni Senator Cayetano, ibig sabihin there is a wisdom or logic behind it. And
siguro hindi naman siguro natin dapat kumbaga isa-isang tabi, no? Yung kakayahan, yung lohika at yung talino ng 18 laban sa 5, no? I would like to think that the Senate actually did what is mandated of it, no? Kesa naman magpuproceed sila sa isang impeachment trial, pero in the end magiging problematic din dahil may mga legal or technical loopholes na maaari silang kaharapin as an impeachment body na po pwedeng sabihin na natin i-penetrate nung kampo naman ng legal team ni Vice President Sara Duterte. And if this happens, parang lalabas na parang nasaan ang integridad, nasaan ang kakayahan ng Senado. So I think what they're doing right now is that they're just trying to be certain about every move that they're going to make because the entire nation is actually watching them. And every wrong move that you do here in this case, magkakaroon talaga ng problema. And yun nga, sinasabi naman na marami, no, na talagang kumaga parang ginamit nila to, no, as a legal scapegoat. Pero I don't think that is how it's supposed to be, no, because when we talk about a trial, no, when you present evidences, when you present testimonies, definitely kinakailangan talaga rito lahat maliwanag, lahat malinaw. Otherwise, magkakaproblema talaga tayo. And maaaring yun lamang yung iniiwasan ng ating mataas na kapulungan. Okay, meron din pong binanggit si dating Justice Adolf Ascuna na ito raw po ay unprecedented but allowable, no, itong ginawa ng Senate. Kasi ang dami po nagsabi na ang constitutional. Sa isang banda naman po, nagtataka nga ako, Prof. Ang dami nagko-quote kay Adolf Ascuna, yung sinasabi niya na immediate yung forthwith. Pero eto, wala po nagko-quote sa kanya, yung sinabi niya unprecedented but allowable. Pakilinaw nga po tong salita na to, Prof. Well, basically kapag sinabi natin kasing forthwith, ibig sabihin lang naman ito is, yes, sumulong ka, gawin mo yung nararapat. Kung wala talagang nakikita ka na constitutional or legal infirmities, no? Kung wala ka nakikita ng legal defects, then you proceed. No, but as a body that is given the sole prerogative and the sole power in an impeachment trial, kung nakita mo naman na mayroon talagang mga constitutional shortcomings, bakit mo siya ipoproceed, di ba? So yun yung yun yung medyo sa tingin ko, no, medyo hindi nila naintindihan maigi doon sa salitang forthwith, no. If ulitin ko, no, if there are no constitutional or legal stumbling blocks, if there are no legal obstacles, then we proceed. But if ever there is, like in this case, then why do we need to proceed? That's precisely what we're saying here. So yes, this may be unprecedented, pero hindi naman nangangahulugan na kapag unprecedented siya hindi na mangyayari or hindi na po pwedeng mangyari. So ano po reaction nyo sa ginagawa ng Kamara ngayon na parang sinasabi nila na malabo yung pinapagawa sa amin ng Senado, lalo na yung number 2 na 20th Congress. Pakilinaw nga to, Prof, kasi dito marami naguguluhan. Yung number 1 na sinasabi nila na mag-certify na hindi sila lumabag, parang meron na silang certification Pero yung number 2, Prof, yung 20th Congress yung magbabalik dapat. Pakilinaw nga po to sa amin na mga hindi abogado. At po kasi yung medyo problematic talaga rito, no? Basically, kasi nga masyado nilang minadali itong pag-file ng impeachment na ito na hindi nila nakita yung mga timelines, no? Yung tinatawag natin na major milestones pagdating dito sa impeachment na to, no? So basically, nung final nila to, hindi nila na-foresee, no, na magkakaroon ng election, magkakaroon ng campaign, maaaring maantala. And so hindi talaga po pwedeng mag-carry over ang isang impeachment that was already set forth as an agenda by the previous Congress
to be tried by an incoming Congress. Kasi iba po yung body, no? Technically iba yung body na nag-approve sa kanya at nag-verify sa kanya at naghain sa kanya sa Senado. Iba rin naman yung mga uupo ngayon sa Senado, no? With the incoming 20th Congress. Maliwanag ang pinabanggit ng ating Senate Rule number 44 regarding this, no? That whatever it is as a part of an unfinished business or an unfinished agenda of the previous Congress cannot be carried over to the incoming Congress, no? So ang maganda rito siguro is basically ibalik sa ibalik muna sa Kongreso, balasahin nila, tignan nila maigi kung paano siya gagawin, and then ang problema nga lang ito is maaaring hindi nila ito ma-file ulit, no, within the same year because pasok pa rin siya doon sa constitutional ban. So I'm not so sure, but if papasok siya doon sa kung kailan unang-unang na-file yung very first impeachment complaint noong 2024, I think pwede nilang itaon yun doon, no, na matapos yung 1-year ban, no, after before they could file a new. So ibig sabihin, Prof, sa timeline po yung pinag-usapan natin, ibig sabihin kahit na dumating na yung July na 20th Congress na, sinabi nila na gusto pa rin naming ituloy, pwede pa rin itong tanggihan ng Senate sa 20th Congress. Pwede po, no? Kasi nga, kung papasok pa rin ito doon sa 12-month rule, no, ng constitutional ban on filing an impeachment against an impeachable officer. And in this case, yun, kung halimbawa na-expire yung unang-unang impeachment, the very first verified impeachment last year, no? Let's say 2024, let's say August, matatapos yung 1-year ban nun from the time it was filed on August again of this year. So by then, they could file another impeachment complaint. Na ang magta-try na rito, ang uupo na talaga rito, walang iba kundi yung ating incoming 20th Congress. In that case, wala na sigurong masasabi natin na legal or constitutional stumbling block, no, and they could already proceed with the impeachment. Ang punto po kasi rito is inaayos lang naman ng Senado yung sistema at yung kalakaran at yung proseso para wala po rin sila magiging problema later on kasi po pwede itong masilip nung legal team naman ni Vice President Sara Duterte.